Basa po tayo ng Romans 8:28. Sabi ko rito, sa above naman, yung nasa lugar, bagong balita. Ito ang bagong Biblia. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga bumibig sa Kanya. Sa kanila, ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Sa ASB, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at mga tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Purihin ng Panginoon po. Ang topic po natin sa umaga nito ay magpatuloy tayo na ibigin ng Diyos. Ito po ang topic nung nakaraan pong second Sunday po. Magpatuloy tayo na ibigin ng Diyos. Pero ang tekstong nilapit ko po doon ay yung Mateo, 22, verse 36-38. Ngayon po, dito makikita natin sa teksto natin sa Romans 8:28. Ano lang po yan yan ay pangako para sa lahat ng panahon. Pero doon to ay pangako na maangkin lamang ng mga nagmamahal sa Diyos. Ano yan dalawa lang yan bilang naman yan Romans 8:28 A, B. Kasi merong comma yun, may ibang isa, ibang text, at po. Ibig sabihin, itong talatang ito, itong verse na ito, ay pangako sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga kaganapan sa ligid na ito. Pwede natin maranasan. At itong pangako ito, hindi lang sa mabubuting bagay. Binasa ko po yung nito yung gusto ko lang masahin yung commentary ng New Translation Living Bible. Sabi doon, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Yung sa lahat ng bagay, ibig sabihin doon, hindi isolated incidents to, not just isolated incidents. Ibig sabihin, malimit ito sa mga hindi magagandang bagay. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay na hindi magaganda. Kasi hindi natin gano'ng pansin sa magandang bagay. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng mangyayari sa ating buhay ay mabuti. Di ba? Hindi lahat ng nasa natin sa negro ito mabuti. Dahil laganap ang kasamaan sa nahulog na sanlibutan ito, laganap ang kasamaan sa mundong ito. At patuloy pa nga nalalaganap ang kasamaan. Di ba? Kasi sira na ang mundo, at dahil nasira ang mundo, apektado ang tao. Kaya laganap ang kasamaan sa mundo na hindi ibig sabihin ito laging mabuti lamang. Ngunit may kakayanan ng Diyos na baguhin ito ang lahat ng sitwasyon natin sa buhay para sa ating kinabukasan. Kaya ang baguhin ng Diyos kahit sa masamang panahon na baguhin niya para sa ikabubuti ng ating kinabukasan. At maraming nangyari yan, diba? Kay Joseph, kay Job, kay Jesus. Lahat naman, yung mga naranasan niya, hindi magaganda Diba? Hindi komportabling karanasan. Diba? Yung kay Job lang, di ba? Pero in the long range, maganda yung future nila. Si Joseph, ganun din. In the long range, maganda ang future. Si Jesus, ganun din. In the long range, maganda ang future nila. Dahil sa mga bagay na pinagdaanan nila hindi magaganda. Tandaan natin, ang Diyos ay gumagawa ay hindi gumagawa para tayo maging masaya. Hindi ang Diyos, God is working not to make us happy, but to fulfill His purpose. Kaya siya gumagawa, gusto niya ibigyan ng katuparan ng layunin niya sa buhay natin. At alam naman natin, iba't iba ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Very specific, di ba? Kay Noah, ang layunin, magtayo ka na. Di ba? Kay Moses, ang layunin, deliver ang Israel.
Di ba? Kay Joseph, ang layunin. Magiging prince ka ng Egypt. Iba-iba ang layunin ng istorya ng buhay ng tao. Iba-iba. Sa'yo at sa akin, iba rin. Iba ang kwento mo. Hindi pare-pareho ang kwento natin sa buhay. Kasi hindi gagawa ang Diyos ng tao na pare-pareho ang kwento para sa kanyang kaluwalhatian. Kundi, iba-iba. At gusto niya, hindi na ito ay bigyan niya ng katuparan sa buhay natin. Tandaan natin, ang pangakong ito hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat ang pangakong ito. Nakalagay dito, sabi nga dito sa mabuting balita Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kanino? Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. But all things work together for good. Who? Para kanino? For those who love God. Di ba? Ang pangakong ito ay hindi pwedeng maangkin ng sino man kundi yung mga nagmamahalan sa Diyos at yung tinawag ng Diyos. Yun lang ang pwedeng umangkin ito. Ito yung mga tao may bagong pananaw sa buhay, may bagong kaisipan. Nagtitiwala sila sa Diyos, hindi sa mga mundong kayamanan. Ang katiyakan nila ay nasa langit, wala dito sa lupa. Wala tayong katiyakan dito sa lupa Kasi kayamanan, hindi man talaga, di ba? May iwan yan. Ang katiyakan natin ay nandoon sa langit. Ang pananampalataya nila ay hindi nababago dahil sa mga parusa, pasakit, pag-uusig, paghihirap. Dahil alam nila kasama nila ang Diyos. Dumadaan sila sa mga parusa, pasakit. Di ba kay Joseph? Kahit nasa kulungan, nakikita nila ang Diyos. Kasama ng tao. Nakakulong na. Kasama ng warden. Kasama mo ang Diyos Di ba? Tapos doon sa Potiphar, di ba? Kay Potiphar. Kahit kasama niya ang Diyos di ba? Kahit siya alipin siya doon, katulong siya sa loob ng bahay ni Potiphar, pero nakita ni Potiphar kasama niya ang Diyos. Nung warden, nakita kay Joseph kasama ang Diyos. At maging nung pero, nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, dumadaan sila sa ganun. Pero kasama nila ang Diyos. Kaya, makikita natin dito na kailangan natin magpatuloy na ibigin ng Diyos. Kasi bakit? He works, all things work together for good for those who love God. Di ba? Ang Diyos ay ibig sabihin, ang patuloy ng pag-ibig sa Diyos ay pinakamahalagang unang utos ng Diyos sa atin. Talagang sisikapin natin. Hindi rin madali, di mo ba? Pero kailangan nandun ang ating pagsisikap dahil ito ay katungkulan natin gawin upang maging mapamulan ang ating buhay sa mundo ito. Sabi ni Solomon. Sa huling hininga ni Solomon, yun ang sabi niya, matakot kayo sa Diyos. Sundin yung kanyang utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya walang nalilingid sa Diyos. At dyan, nakatulan tayo ng Panginoon. Kaya bakit kailangan natin magpatuloy na ibigin ng Diyos ayon sa Romans 8:28? Di ba? Kaya kapag nag-survey tayo, survey tayo sa sarili natin. May mga nag-survey sa atin. From scale 1 to 10, kahit 1 tayo, sikapin natin maging 2. Sikapin natin maging 3. Di ba? Sikapin natin 4. Pag 10 ka na, wala ka na rito. Kasi bakit? Perfect ka na Di ba? Perfect ka na. Hindi ka kailangan dito kasi baka bumalik ka sa 1. Bumalik ka sa 2. Bumalik ka sa 3. Di ba? Kaya, in a scale of 1 to 10, sa survey, kung ano man ang survey sa atin ng tao, ito ano man ang survey natin sa sarili natin, sa ating pag-ibig sa Diyos, sikapin natin na umangat tayo sa survey ng tao at sa survey
natin sa ating sarili na magpatuloy tayo na ibigin ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin mula po ang Panginoon. Kasi po ay pangako sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Nung bakit kailangan natin mapatuloy upang may padawa natin ating pagmamahal sa Diyos, upang makapit natin mga pangako ng Diyos, upang mabigyan natin ng kalwalhatian ng Diyos. At sa Romans 8:28, may dalawang bagay na tinukoy dyan. Unang punto na tinukoy dyan, bakit kailangan natin ng magpatuloy na ibigin ng Diyos ay sa Romans 8:28. Ito ay para sa ikabubuti natin, no? Ano ba yun? How can we help you? Paano ba matutulungan? Diba ba? Ito ay para sa ikabubuti natin. Bakit kailangan natin ng patuloy? Para mapabuti tayo. Kasi sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. Sabi nga doon alam natin at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa. May ginagawa siya. Ano ginagawa niya? Sa ikabubuti natin na mga umiibig sa Kanya. Di ba? Ang magkiklaim nun, na maranasan niya na ang pagkilos ng Diyos Kanya para sa ikabubuti niya, kung ano man pinasimulan ng Diyos sa kanyang mabuti at nilulubos ng Diyos ang mabuti sa pagbuti mangyari sa kanyang buhay, hindi rin siya titigil na dapat na magpatuloy na mahalin ng Diyos. Amen? Kasi ang nakakaranas lang na pabutiin ng Diyos ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay, ay yung patuloy na umiibig sa Diyos. Una, sabi sa Romans 28 yun, 28 verse 8, bilang naman yan yung Romans 8:28. At nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa, nakasama ang mga umiibig sa Kanya. Una, para sa ating sariling ikabubuti. Yun po, di ba? Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Sabi niya, sikapin mong unahin mong pagalian ka ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay idaragdag yan. Pag binasa mo yung konteksto niyan, sa mabuting balita makikita mo yan, verse 24 yan hanggang verse 34. At ang nakalagay doon sa ibabaw ng verse 24 hanggang 34, Diyos o kayamanan. Diyos o kayamanan. Basahin lang po natin yung verse 24, pakibasa. Verse 24, Bible. 6:24, okay lang. Bible. 6:24. Sino man hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya isa at iibigin ang dalawa, o kaya magtatapat sa isa o pawawalang halaga ay dalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yun, salamat, Bueno. Yan ang konteksto niyan. Ibig sabihin, yan ang pinaka-key verse at key word ng kabuuan ng talatang ito. Diba? Sinabi ang ibon, diba? Yung mga bulaklak. Tapos sa bandang huli, sapat na ang bawat alalahanin sa araw na ito. Ibig sabihin, sapat na ang alalahanin niya na unahin mo ang Diyos. Hindi unahin mong paglingkuran ng Panginoon, hindi ang kayamanan. Diba? Walang mga paglilingkod ng sabay. Pwede mong magsabayin sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamangin ang ikalawa. Hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ibig sabihin, kung oras para sa Diyos yun. At kung dapat unahin ng Diyos, unahin ng Diyos para sa Kanya yun. Dahil nagtatapat tayo doon. At iniibig natin yun. Sabi rito, no?
sapagkat kapuputan niya sa iibigin ang ikalawa. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, isa lang talaga ang iibigin natin. Siya ang Diyos. At gusto ng Diyos sa Kanya lang tayo magiging tapat. Hindi naman ibig sabihin niya tayo bibigyan ng kayamanan. Sabi naman niya, unahin mo lang ako. Unahin mo akong mahalin. Unahin mo akong ibigin. Sikapin mo, unahin akong mahalin, ibigin mo ako. Yun ang katwiran ko. Huwag kang mga katwiran. Ang lahat, huwag ka lang mga katwiran. Gawin mo lang yun. Siya sabi ko, huwag ka lang mga katwiran. At ang lahat ng bagay ay idaragdag ko sa iyo. Diba? Idaragdag niya sa atin ang lahat ng bagay ng ating ikabubuti. Ikabubuti natin. Una, di ba, sabi mo dito, ito ay para sa ating ikabubuti. Sabi nga sa 1 John chapter 2, verse 15, ang sino man nagmamahal sa sanlibutan ito, wala ang pagmamahal niya sa Diyos. Yung pag minahal mo ang sanlibutan ito, ang pag-ibig nito sa iyo wala sa iyo. Ngayon, hindi naman ibig sabihin, wala tayong oras, hindi tayo dapat magtrabaho. Ibig sabihin, kung oras ng trabaho, nasabi ng Diyos, oras ng trabaho mo yan, magtrabaho ka. Pero pag oras ko, sa akin, ibigay mo yung sa akin, at ibigay mo yung para sa sanlibutan ito, na sa Diyos din naman galing, sa Diyos din naman galing. Kaya, ito ay para sa kabubuti ng ating buhay. No? Una, para sa ating sarili. Pangalawa, ikalawa, sa ikabubuti ng ating pamilya. Ang sabi dyan pag sumampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka, pati sino? Pati ang kanyang pamilya. Basahin natin yung Deuteronomy 6, 1-9. Deuteronomy chapter 6, 1-9. Sige po, pakibasa po. Sino ba yan babasa? Sa God. Naman. Junior. 6, 1-9. Deuteronomy. Na siya inyong susundin sa bahay ng sasabutin. Ang mga ito'y ibigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga sumusunod na sa tulay upang nagkaroon kayo ng tao sa Kanya. Kung hindi susundin ninyo, hahawakan ng buhay. Kaya pakinggan ninyo ito at hindi mabuti magkakaroon sasalanan kayo at karami ng tunay. Pagdating ninyo sa ibaligin ng araw ni Yahweh, ang Diyos ng inyong nagtulog sa pamimiyaan at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang mga puso niya, italihin mo sa inyong puso. Itulong ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito ng inyong paanan sa inyong paglarakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Itulog ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, italing sa inyong tungo, isulat sa mga hamba ng mga pagtuwan ng inyong mga bahay at mga karantahan. Thank you, Lord. Ang pinunto niya rin, ito para sa kabutayan. Ibig sabihin, pag sinigap natin mahalin ng Diyos, patuloy tayong minahal ng Diyos, siya yung gagawa Sabi niya, ako gagawa na ikabubuti niyo. Ninyong mga nagmamahal sa akin. Sabi niya, di ba? At sabi niya, hindi lang sa atin, maging sa ating pamilya. Inyo ba yung yung Genesis 45 verse 1-9. Ito po maganda Genesis 45, 1-9, pakibasa. Achi, pakibasa. Genesis 45, 1-9.
Genesis chapter 45 verses 1 to 9. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa nga talaga ang ating ama. Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin ang mga bukirin. Pinauuna ko ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala sa buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Yun, no? Kinabuti rin. Sabi niya, dinala ako ng Diyos dito upang maging tagapamahala ni Aaron. Ang Diyos ang gumawa ng mabuti sa kanya para siya maging tagapamahala ni Aaron at ang buong Ehipto. Ginawa ng Diyos yung ikabubuti. Bakit? Ganun si Joseph. Kasi si Joseph, kahit anong nangyari sa kanya, hindi nawala ang pagmamahal niya sa Diyos. Mabibigat yung karanasan niya, hinulog. Hinulog niyo ako sa balon. Hindi kayo naghulog sa akin. Ang Diyos ang naghulog sa akin sa balon. Kasama ko sa Diyos sa balon. Kukwentuhan kami ng Diyos sa balon. Inamo ako ng Diyos doon. Binintay niyo ako sa mga Israelita. Kasama ko ang Diyos. Nung binenta niya ako. Tapos, nung binenta ako na may Israelita kay Potiphar, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos doon. Kaya, hindi, hanggang makarating ako doon sa Potiphar, dinala ako sa kulungan. No, pero, di ba? Tapos, ginawa ng Diyos yun. Dinala niya ako na, nakikita, pati Diyos, nakikita na sa akin sa kulungan eh. Sa mga pangit na sitwasyon na kanyang pinagdaanan, kasama niya ang Diyos. At nakikita yun ng mga tao. Na kahit hindi maganda ang karanasan niya, nakikita na kasama niya ang Diyos. At ang Diyos ang gumagawa nun. All things work together for good. Di ba? Hindi gumagawa ang Diyos sa atin para maging masaya tayo. Kaya gumagawa ang Diyos sa atin para ito pa rin niya ang kanyang layunin. Di ba? Masaya ba yun? Ilagay ka ng Diyos doon sa ilagay ka ng Diyos doon sa balon, tapos papatayin ka ron. Di ba? Papatayin siya eh. No? Patid niya eh. Sabi ng isa, benta lang natin. Di ba? Hindi siya, wala siyang palag, di ba? Wala siyang palag. Hanggang ginawa siya kalipin sa Ibig sabihin, bakit siya dumadaan sa ganung sitwasyon ng kanyang buhay, patuloy niya na iniibig ang Diyos. Di ba? Kasi minsan, ang tao, pag dumaan sa hindi maganda, hindi na nakakain ng konti ng iba na. Di ba? Hindi niya na mahal ang Diyos. Mahal niya, di ba? Sarili niya lang iniisip niyang mahalin. Si Job, di ba? Karanasan ni Job eh. Kasi inaayos ng Diyos ang pamilya niya. Kasi pamilya niya, puro mabisyo mga anak eh. Pag-asawa niya nga eh. Hindi tapat sa Diyos. Kailangan itapadaanin dito para maayos ko pamilya mo. Kailangan magandang matay yung mga yan. Kailangan mawala kayamanan mo. Kailangan magkaroon ka ng bukod. Yan, para nasa mo lahat yan. Para pag ganyan ka na, lilitaw mo ugali ng asawa mo. Kaya ang habol lang ng asawa mo, pera mo. Di ba? Ang habol lang ng asawa mo, maging hawang buhay.
Di ba? Nakakita mo. Di ba? Kung hindi ka tumahan yan, hindi mo makikita yan sa pamilya mo. Kaya binago ng Diyos ang pamilya niyo. Pag nabasa mo yung verse 42, magaganda yung kanyang mga anak. Mas higit pa yung mama siya. Di ba? Mas bumuti yung pamilya niya. Mas lalong bumuti. Kaya, minsan mahirap unawain eh. Kaya sabi ng Diyos sa Isaiah 55 verse 8 to 9, my thoughts is not your thoughts. Ang isip ko, di nyo kaisipan. Ang isip niya, gusto nyo laging happy. Di ba? Pero ang isip ko, hindi. Gusto ko dumaan kayo dyan. Lagyan ng hirap ng buhay para matuto kayo. Ang daan ko, di nyo daan. Sabi niya, di ba? Di ba? Kasi gusto natin dayadaan natin smooth. Masarap na buhay. Kaya hindi. Hindi ko kayo yung papadaanin. Padadaanin ko kayo sa ganitong buhay para matuto kayo. Para matuto kayo. Para sa inyong ikabubuti. Hindi lang sa ating sariling kabutihan, maging sa ikabubuti ng ating pamilya. Ng ating pamilya. Amen? Pangatlo, para sa ikabubuti ng ating kapwa. Genesis 50 verse 20, pag-ibasa. Ito na, ako na magbabasa ulit na bukas na ako rito. Sabi dito sa verse 20, namatay na si Jacob. Takot na takot yung mga kapatid niya eh. Sa 90s, sinabi niyo siya, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigan niya. 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinatulot din ng Diyos para sa kabutihan. Tingin po, yung masama, yun na hindi masama. Yung masama, yun ay ikabubuti. Di ba? Hindi kasi ang nakikita natin yung nakikita lang natin, pero hindi natin nakikita kung ano yung ibubunga. Kaya nga sabi, masama nga yung ginawa sa akin, subalit pinahintulot ng Diyos para sa kabutihan. At doon, naligtas ang marami. Marami naligtas yung mga Ehipto na magugutom. Ba? Ginamit si Jose para maging blessing sa kanila. Hindi lang yun, yung mga lapit bansa. Di ba? Sa kanila bumibili yung pagkain. Minamanage ni Joseph. At yun ay pangako rin kay Abraham, sabi niya sa Galatia 3:9, dahil nanalig si Abraham sa Diyos, pinagpala siya. At hindi naman siya pinagpala rin ang mga nananalig sa Diyos. Ibig sabihin ng tawagin si Abraham sa Genesis chapter 12, verse 2, sabi, gagawin kitang pagpapala. Pagpapalain kita, gagawin kitang pagpapala sa marami. Ang ibig sabihin, ito ay para sa kabubuti ng ating buhay. No? Verse 28 yan. Una, para sa ating sarili kabubuti. Pangalawa, sa kabubuti ng ating pamilya. Pangatlo, sa kabubuti ng ating kapwa. Kaya kailangan tayong magpatuloy ibigin ng Diyos. Kung gusto nating mapabuti ang ating buhay, ang sa ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kapwa. Tingnan po, bakit ganun? Sabi nga kay Abraham, ang promise sa Abraham will become a blessing. Tinawag kita para maging pagpapala ka sa marami. Tingnan nyo, ang halimbawa mo rito, una si Pastor Rebecca, di ba? Wala pa to. Nagpagamit siya sa Panginoon, tinawag siya ng Diyos, nagpagamit siya. Di ba? Bumuti yung buhay niya at maging kanyang mga pamilya, nakatapos mga anak. At nila yun, marami siya, ginamit ang buhay niya na maraming pinagpala. Di ba? Maraming pinagpala. Ano? Muna sa kanya, pangalawa sa pamilya, pangatlo sa atin. Ako hindi ako karapat-dapat kung makaranas ng gano'n eh. Kasi sino ba naman ako, di ba? Pero experience ko eh. Dumating ako dito sa Bacoor. Gano'n ako mabilis city. Nila ako.
Dumating ako dito, 1992, ako 1993, tumira, bigyan nila ako ng tirahan. Hanggang, ayun o, dumating ako rito, wala man dala, kahit ano. Wala talaga, wala. Mahirap lang kami. Yung ginawa nila ako doon sa bahay namin, wala akong access, wala akong tulugang kulang. Wala talaga. Mahirap lang kami. Naghahanap buhay pa nga ako dito eh. Negosyo ko, plastic eh. Straw. Diba? Naghahanap buhay pa ako kasi bibig sa akin 300. Yung taon, di maghahanap buhay dito ako. Diba? Naghahanap buhay ako. Plastic. Straw. Diba? Yan. Pinahirap ako nung miyembro ng straw ulit. Lagi ako sa Divisoria. Iniikot ko yan eh. Nagsimula ako sa Divisoria kasi nag-aral ako sa COP. Nagsimula ako sa Divisoria. Nagsimula ko dyan, bawang. Tama ko sa bawang. Tapos nilip ako. Ang banda muli, nakita ko yung mga tingin ng mani, champo, bigla-bigla, nilip ako. Diba? Nilip ako. Diba? Humihingi ako nung kahal ng sigarilyo sa mga tindahan, tapos ginugupit ko, i-stapler ko. Wala ko, mura i-stapler sa Divisoria, 10 piso lang eh. Yung mag-stapler eh. Hindi, mura lang nun. Yun, unti-unti, gano'n lang. Gano'n, tapos hanggang naging plastic na lang. Nung ginagawa na yung charge, binitawag ko siya, pababaya ko na yung mga suki ko eh. Ayun, nagsimula yung labog gano'n, walang tao lang. Ayan, nagsimula namin yung pastorya. Na kasama namin yung andito nung nagsimula. Ayun na. Diba? Kahit pa paano. Pastor Richard, nakikita nyo, tumatanaw siya. Diba? Jehovah pa siya no? Ibig sabihin, sa patuloy natin inibig ang Diyos, ito sa ikabubuti ng ating sarili, ng ating pamilya, at may ibang tao. Diba ba? Yung iba lang nakalimot, okay lang. Basta hindi mo natin ginawa yun sa kanila, ginawa natin yun sa Panginoon. Di ba? Sumunod tayo sa Panginoon, di ba? Yun. Yun ang buhay natin. Yun ang sabi sa Romans 8:28. At hindi madali yung pinagdaanan. Si Pastor Luwerte niya, hindi madali yung pinagdaanan. Di ba? Hindi. Pero, yun ay para sa ikabubuti ng ating buhay. Amen? Magpatuloy lang tayo ng ibigin ng Diyos. Pangalawa. Ito, mag-bis na po. Ito ay para sa katuparan ng layunin ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Lahat tayo tinawag ng Diyos eh. At pag tinawag tayo ng Diyos, may layunin siya sa buhay natin. Hindi siya tayo basta tatawagin. Kita tatawagin. Hindi ako nagtatawag. Nawala lang. Pag tinawag ka ng Diyos, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Gusto niya tuparin ang kanyang layunin bakit ka ginawa yung tao. Kasi hindi ka magiging tao kung walang layunin ng Diyos sa'yo. Siya gumawa sa'yo eh. Bago ka niya ginawa nag-isip siya. May layunin niya sa'yo. Para magkawa ng katuparan, ang layunin ng Diyos sa atin, dapat patuloy natin ibigin ng Diyos. Di ba? Ano unang layunin ng Diyos sa buhay natin? Ginawa niya tayong maging anak. Di ba? Ginawa tayo ng Diyos na maging anak eh. Tinawag tayo ng Diyos. Yeah? Kailan tayo tinawag ng Diyos? No. Pangit ang buhay mo. Di ba? Magulo buhay mo nung tinawag ka ng Diyos. So, di ba? No, ginawa ka niyang anak. Pangit ang buhay mo. Di ba? Katulad namin yung pastor, ayan sa akin, wala na kami pag-asa. Pangit. Tinawag kami ng Diyos. Tapos ginawa ng Diyos, ginawa niya tayong anak. At nung gawin tayo ng anak niya, sabi niya, ito ang kalooban niya at layunin ayon sa Efeso ng chapter 3, chapter 1, verse 6. Hinili niya tayo bago paligain ng sanlibutan upang italagay niya tayo maging anak. At ito ang layunin niya at kalooban. Sabi doon. Tapos sabi doon, upang iparanas niya sa atin ang tayo kanyang kalingain. Mahalin. Anggain. Bakit niya tayo tinawag? Bakit nagkanak?
Ano, pero kaya anak, para yung anak niya, itapo niyo, ibenta niyo. Ay, ba't maraming gumagawa niya? Di ba? Sa ospital pa lang, may ibenta na anak. Di ba? Pero, kahit pwede siya na magulit sa ospital, bunga na kahirapan. Hindi man kagustuhan, bunga na kahirapan. Pero yung may plano pa rin doon, ang Diyos. Meron niya ako nakasama sa Napocor doon sa Manila Thermal Plant, sa Mayrock, sa harapan ng Luneta, likuran ng Adamson, doon yung thermal plant na yun, Manila Thermal Plant. Siya na uwi sa doon, sinasama niya ako doon sa hospicio ni San Jose, doon na rin siya lumaki, doon na siya umigal. Hindi niya alam, sunod walang niya. Sinama niya ako, pero pagdating ko sa gate, Brad, Christian, nag-Bible study kami dito. So, species siya. Hindi ko alam, bawal, yung mga madre. May plano ang Diyos sa niya. Sabi niya, may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Tingin mo, may layunin ang Diyos sa buhay natin. Pag tinawag tayo ng Diyos para maging anak tayo ng Diyos, dalawa lang naman ang tao sa mundo anak ng demonyo at saka anak ng Diyos. Saan tayo doon? Siyempre, alam natin, piliin natin, Pag alam natin, anak tayo ng Diyos, ibig sabihin, meron kang magulang, may tatay ka, hindi mo pwedeng maging anak na wala kang tatay. At sino yung tatay mo? Yung tatay mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aalagaan ka niya. Mamahalin ka niya. Aarbain ka niya. Pagmamalasakitan ka niya. Iingatan ka niya. Babantayan ka niya. Pagpapalain ka niya. Kasi ang tatay mo, ang Diyos na pinakamayaman sa lahat. Yan Jesus dito rin, aming Ama na nasa langit. Ang tatay ko nasa langit. Sabi ko sa tatay ko, ayaw kumain tabi, para sa kumain gusto rin. Sabi ko sa tatay ko, sa nanay ko, instrumento lang kayo ng Diyos para maging tao ko. Pero sabi ng tatay ko sa langit, punta akong Bible school. Hindi na wala ang tatay ko. Breadwinner kasi ako panganay ako Pero nanay ko, nauduwa, tinuusap pa ng pastor, pag nagbigay kayo ng anak sa Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Nangyari ka, yung palas din Diyos. Kasi nagbigay sila ng anak sa Diyos. Di ba? Kaya, unang layunin ng Diyos, kaya tinawag tayo, maging anak ng Diyos. Pangalawang layunin ng Diyos, hubugin niya tayo. Mahubog tayo ng kamay ng Diyos bilang anak niya. Di ba? Sabi sa Awing 138, verse 8 ng Abba, tutok pa rin ng Diyos sa kanyang layunin sa atin dahil sa kanyang tapat na pag-ibig. Hindi niya pababayaan ang ginawa ng kanyang mga kamay. Ginawa tayo ng kamay ng Diyos lahat ng nakikita mo dyan, ginawa niya ng bibig ng Diyos. Nagsalita lang ng Diyos. Pero ang tao, ginawa niya sa kanyang kamay. At tinawag niya to bilang anak. Tapos, ano gagawin niya sa anak? Uhubugin niya to. Didisiplinahin niya to. Di ba? Daraan to sa palo. Papaluin niya. Di ba? Di ba? Magpalit ka sa ulo, magpaluin niya. Papaluin niya. Kasi bakit? Anak niya tayo Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya minsan nakakaranas tayo na hindi maganda. Kasi bakit? Pinapalo tayo ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. Pinuhubog niya tayo. Nilililog niya tayo ng kanyang kamay. Binabago niya tayo. Yun ang pangalawang layunin ng Diyos, no? Hindi ko na bumasa sa inyo yan. Gusto ko 10 eksakto, tapos po ako. Hindi mo ginanong pa po ako. Pangatlong layunin ng Diyos, makasama tayo ni Jesus sa kanyang kinaroroonan. Huling verses na lang po yan. John 17, verse 24. Yun ang pangatlong layunin ng Diyos. Nung mag-ialak niya tayo, tapos hubugin niya tayo, baguhin niya tayo, ayusin niya ang buhay natin. Pangatlo, pag nakita niya maayos na buhay natin, pwede na kita kunin. Di ba? Kasama kita sa kinaroroonan ko.
gusto kong makita mo yung focus sa kanan ng Diyos Ama. Gusto kong makita mo ang kaluwalhatian ko at karangalan. 17 verse 24, wala na pumapasa. Ama, sabi ni Jesus, Ama, nais kong kasama sa aking kinaroroonan ang mga inibig mo, kinaroroonan ng mga ibinigay mo sa akin. Binigay tayo ng Diyos kanya. Upang mabasdan nila ang karangalan bigay mo sa akin, sapagat inibig mo na ako bago pa ligain ng sanlibutan. Tayo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi pa tayo tao, inibig na tayo ng Diyos. Kaya walang question sa pagmamahal ng Diyos eh. Wala, hindi mo mga-question. Kasi pag kinwestiyon mo ang pagmamahal ng Diyos, para ka sumisikat sa tinig ko na sasaktan. Sino ka? Ano karapatan mo na sabihin hindi ka mahal ng Diyos? Kaya ka nagkaganyan dahil sa iyo, hindi sa Diyos. Yung nga, ikabubuti nga mo yan eh. Diyan nga, mabuti ang buhay mo sa mga naranasan mo. Di ba? Si Job hindi niya ginawa. Kahit anong nangyari sa kanya, pinuri niya pa ang Diyos. Pinasalamatan niya. Kasi, perfect ang Diyos eh. God is love. Di ba? Perfect ang Diyos. Talagang, ano siya, tayo ang kailangan magpatuloy. Hindi na kailangan magpatuloy siya na ibigin tayo eh. Wala pa tayo, wala pa ang mundo, ibig niya tayo na. Ba't hindi nga ginawa niya, bigyan niya kanyang anak eh. At sabi niya, kung naibigay ko ang aking anak na si Jesus, para huwag kayo mapahamak, kung pariwarang buhay mo, kahit pa kayo lahat ng bagay, hindi ko bibigay sa inyo. Amen? Kaya kailangan natin magpatuloy na ibigin ng Diyos para maranasan natin ang pag-aalaga ng Diyos, maranasan natin ang pagbabago ng Diyos sa buhay natin, at maranasan natin, makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang kinaroroonan. Amen? Black malalim po. Pagbukas. Eksakto, wala pa. May gustos pa. Mabasahin ka na po yung pagbukas. Sa mundo ito ay hindi laging mabuti ang nangyari dahil laganap ang kasamaan. Ngunit magagawa ng Diyos na sa bawat pangyayari sa ating buhay magiging kabubuti ng ating kinabukasan at para sa katuparan ng kanyang layunin sa pagkatawag sa atin. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay bilang pagtugon sa mga ginawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Yung ba? Hindi lagi maganda ang mabuti nangyari na sa atin, laganap ang kasamaan sa mundo. Ngunit magagawa ng Diyos na sa bawat pangyayari, pangit man yan, ay magiging ikabubuti ang ating kinabukasan para magkaroon ng katuparan ng kanyang layunin sa pagkatawag sa atin. Ang kailangan lamang natin gawin ay magpatuloy tayo na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At alam natin, ang Diyos ay gumagawa. Di ba? Nagkakalakit-lakit na gumagawa sa ikabubuti. Nino? Ng mga nagmamahal sa Kanya. Habang minamahal mo ang Diyos, gagawa kayo ng kabutihan. Pero yung mapayin ka pa sa Diyos, yung matigas ka pa sa Diyos, teka mo na, hindi makakabuti sa'yo para gawa kita ng kabuti. Yung ba? Ibig sabihin, magpatuloy po tayo. Maaring nasawan tayo sa survey, sikap natin maging 2. Kung 2, sikap natin maging 3. Kung 3, sikap natin 4. Kung 4, sikap natin 5. Kung 5, sikap natin 6, 7, 8, 9. Pag 10, wala ka na rito. Kasi perfect ka na. Hindi ka na para dito sa mundo. Kasi baka mamaya, bumalik ka sa 1, bumalik ka sa 2. Matukso ka pa ng kasamaan ng salibutan dito. Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, tinawag ng Panginoon, pinili upang isakatuparan niya ang layunin niya sa buhay natin. At magaganap lang yun na magpapatuloy mabuti sa ating buhay at ang katuparan natin sa buhay natin kung patuloy tayo. Patuloy lang. Patuloy lang. Talaga nagkakamali tayo, wala namang hindi nagkakamali sa atin. Ang ibig sabihin, pag nagkamali tayo, pakubaba tayo sa Diyos. At magpatuloy tayo na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Amen?
tayo kung lagi tumayo. Palagpakan naman natin ito.